Magandang araw po. Ako po si Dr. Mateo Santos at inilaan ko po ang aking karera sa pag-unawa at pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng ating mga minamahal na nakatatanda. Isang karangalan po na maibahagi ang mga kaalaman na maaaring magdulot ng tunay na pagbabago sa inyong karanasan sa masiglang yugto na ito ng buhay. Nais ko po kayong tanungin ng isang personal na bagay. Kapag tumitingin po kayo sa salamin, naiisip niyo po ba minsan, kailan pa ako nagsimulang magmukhang pagod? Hindi naman kayo pagod. Sa katunayan, puno kayo ng sigla. Pero bakit parang hindi tugma ang inyong refleksyon sa babaeng kilala ninyo sa inyong kalooban? Marahil nasubukan nyo na ang iba't ibang creams, serums at mga anti-aging skincare routine na may 10 komplikadong hakbang, pero ganoon pa rin. Parang nananatiling mapurol ang inyong balat, numinipis ang inyong buhok, at ang dating ningning ng kabataan, tila ba ito'y naglaho na? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na sikreto para magmukhang mas bata at mas makinang ay wala sa mga produktong nakahanay sa inyong banyo? Ito po ay nasa loob na ninyo o maaaring nasa loob ninyo. Sa ating talakayan ngayon, ibabahagi ko ang 3 makapangyarihan at subok siyensyang bitamina na karamihan sa mga kababaihang higit sa 10 anyos ay hindi alam na kulang sila. Mga bitaminang literal na makakatulong sa inyong balat na kumikinang susuporta sa inyong buhok at kuko at magpaparamdam at magpapamuka sa inyong mas bata. Walang hype, walang gimmick, tunay na solusyon lamang para sa mga totoong kababaihan na tumatanda ng maganda at matapang sa sarili nilang paraan. Kaya kung handa na kayong tumanda ng may biyaya at lakas, at marahil ay makagulat pa ng ilang tao, samahan niyo po ako. Hindi niyo gugustuhing makaligtaan ito. Pag-usapan po natin kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim ng ating balat habang tayo'y tumatanda, dahil ang pag-unawa sa inyong katawan ang unang hakbang sa pangangalaga nito ng may kabaitan at intensyon. Pagkatapos ng edad na 60, maraming natural na pagbabago ang nagsisimulang maganap. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang pagbaba ng produksyon ng collagen at elastin. Ito ang mga protina na nagpapanatiling matatag, makinis, at nakaangat ang ating balat. Kapag bumaba ang mga ito, nagsisimulang lumaylay ang balat, lumilitaw ang mga pinong linya at nawawala ang dating kapunuan at sigla ng kabataan. Isa pang pagbabago, ang inyong balat ay numinipis at nagiging mas marupok. Hindi na nito napapanatili ang kahalumigmigan tulad ng dati. Kaya naman, maaaring maramdaman itong tuyo, magaspang o kahit makati, lalo na sa mas malamig na buwan. Malaki rin ang papel ng mga hormone. Habang bumababa ang antas ng estrogen, at pagkatapos ng menopause, bumabagal ang daloy ng dugo sa balat. Ang mahinang sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas kaunting oxygen at sustansya na dumarating sa inyong mga skin cells, at dito na talaga maaaring lumitaw ang pamumutla o kawalan ng sigla. Pero narito po ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan: ang pagtanda ng balat ay hindi lamang tungkol sa kung anong nangyayari sa labas. Ang tunay na nagdudulot ng pagkakaiba ay kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Araw-araw, nilalabanan ng inyong katawan ang mga free radicals
mga hindi matatag na molekula na sumisira sa mga selula at nagpapabilis ng pagtanda. Kapag wala kayong sapat na antioxidants, hindi kayang ipagtanggol ng inyong balat ang sarili nito. Nawawala ang kislap nito, nagiging mas madaling kapitan ng kulubot at mantsa at nagkakaroon ng anyong pagod na hindi nyo maalis-alis. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi lahat ay masamang balita. Dahil kapag nalaman nyo na kung ano ang kailangan ng inyong katawan para lumaban, makakagawa kayo ng maliliit na pagbabago na magbibigay buhay muli sa inyong balat. At iyan po mismo ang ating tatalakayin. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Aling Nena. Siya po ay 87 anyos, retirado na aktibo at puno pa rin ng buhay. Mahilig siyang maghardin naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan at nakikipag-FaceTime sa kanyang mga apo tuwing linggo. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, may napansin si Aling Nena. Kapag tumitingin siya sa salamin, nakikita niya ang isang bersyon ng sarili na mukhang pagod, hindi lang matanda kundi pagod. Ang dati niyang maniningning na mga mata ay tila hindi na gaanong malinaw. Ang kanyang balat ay mukhang maputla at tuyo kahit na ginagamit niya ang dati niyang face cream. At ang kanyang buhok parang lumipis humina at hindi na tulad ng dati. Hindi naman sinusubukan ni Aling Nena na habulin ang kanyang kabataan. Hindi niya gustong magmukhang 30 ulit. Pero gusto niyang makaramdam na siya'y makinang tulad ng dati niyang sarili, tulad ng masigla at kumpiyansang babae na siya pa rin sa loob. Kaya ginawa niya ang ginagawa ng marami sa atin, bumili siya ng mamahaling mga serum. Sinubukan ang mga collagen drink na nakikita sa Instagram at nag-splurge pa sa facial para sa kanyang kaarawan. Pero walang talagang nagbago. Ang kanyang balat ay tuyo pa rin, ang kanyang mga mata ay mukhang pagod pa rin at nakaramdam siya ng pagkadismaya. Doon niya nakasalubong ang isang matagal ng kaibigan, si Kaibigang Lorna, na isang retiradong nutritionist. Habang nagkakape, nabanggit niya kung ano ang kanyang nararamdaman at sinabi ng kanyang kaibigan ang isang bagay na tumatak sa kanya. Ginagamot mo ang panlabas, Aling Nena, pero ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na habang tayo'y tumatanda, ang ating katawan ay nagiging hindi na gaanong episyente sa pag-absorb at paggamit ng ilang sustansya, lalo na ang mga bitamina na direktang nakakaapekto sa ating balat, buhok at enerhiya. Nagrekomenda siya ng ilang pangunahing sustansya na karaniwang kulang sa mga kababaihang higit sa 100 anyos. Naisip ni Aling Nena bakit hindi, at idinagdag niya ang mga ito sa kanyang rutina. Walang biglaan, ilang kapsula lang tuwing umaga kasabay ng kanyang tsaa. Mga 6 na linggo ang nakalipas, may hindi inaasahang nangyari. Tinanong siya ng kanyang kapitbahay kung nagpalit siya ng skincare. Sinabi naman ng kanyang kasama sa paglalakad, "Ang ganda ng glow mo ngayon, anong sikreto mo?" Napatawa si Aling Nena. Hindi siya nagpalit ng makeup o face cream. Binigyan niya lang ang kanyang katawan ng tamang mga sangkap para gawin ang salamangka nito. At iyan mismo ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon, ang 3 sikretong bitamina na nakatulong kay Aling Nena at sa hindi mabilang na kababaihang tulad niya.
na magmukhang mas bata at masigla mula sa loob palabas. Hindi ito mga milagrosong tableta. Ito'y makapangyarihan at natural na mga sustansya na alam na ng inyong katawan kung paano gamitin. Kailangan nyo lang ibigay kung ano ang hinihingi nito. Kaya ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng magmukhang pat? Tungkol lang ba ito sa mas kaunting kulubot o mas makinis na balat? Hindi po talaga. Ang tunay na pagiging bata yung tipo na mapapahanga ang mga tao at masasabing, wow, ang ganda ng kislap niya ay nakasalalay sa ilang pangunahing salik, malusog na kulay at tekstura ng balat maningning at malinaw na mga mata, magandang postura at enerhiya at yung kakaibang kislap yung sigla na hindi mo mapepeke. At narito po ang katotohanan, lahat ng iyan ay nagsisimula sa antas ng selula. Araw-araw, gumagawa ang inyong katawan ng mga bagong selula ng balat, kinukumpuni ang mga nasira at lumilikha ng mga protina tulad ng collagen at elastin na nagbibigay ng istruktura sa inyong balat. Ngunit habang tayo'y tumatanda, bumabagal ang prosesong ito. Ang mga free radicals, yung mga hindi matatag na molekula na dulot ng stress, polusyon at maging ng sikat ng araw ay nagsisimulang sirain ang inyong mga selula ng mas mabilis kaysa sa kayang kumpunihin ng inyong katawan. Dito na pumapasok ang mga antioxidants at micronutrients bilang matalik na kaibigan ng inyong katawan. Kumikilos sila na parang maliliit na sundalo, ipinagtatanggol ang inyong balat mula sa pinsala, pinapabilis ang pagkumpuni at sinusuportahan ang malusog na pagtubo ng mga bago mula sa loob palabas. Isipin niyo po ito sa ganitong paraan kung ang inyong balat ay isang hardin, ang inyong mga bitamina, ang sikat ng araw at tubig. Hindi niyo maaasahang mamukadkad ang mga bulaklak kung tuyo ang lupa at walang sustansya. Kapag may tamang building blocks ang inyong katawan, kaya nitong ibalik ang hydration, kumpunihin ang connective tissue, pabutihin ang sirkulasyon, at ayusin pa ang pigmentation. Iyan ang lumilikha ng matatag, mamasa-masa at makinang na anyo na madalas nating iniuugnay sa kabataan. At narito po ang nakakatuwa, ilan sa pinakamakapangyarihang bitamina para sa prosesong ito ay yung mga hindi nakukuha ng sapat ng karamihan sa mga kababaihang higit sa 10 anyos. Hindi sila yung mga karaniwang naririnig ninyo araw-araw, ngunit napag-aralan na ang mga ito na saliksik at epektibo. Maya-maya lang, isa-isa ko pong tatalakayin ang 3 sa kanila. Ano ang ginagawa nila, paano sila gumagana at paano nyo sila masisimulang gamitin ngayon para makakita ng tunay na resulta. Simulan po natin sa isang bitamina na halos walang nagsasabi pagdating sa balat, ang vitamin K2. Hindi po ito pareho sa vitamin K1 na tumutulong sa pamumuo ng dugo. Ang K2 ay may ibang-iba at napakalakas na trabaho, lalo na pagdating sa pagmumukhang bata. Tinutulungan ng K2 na dalhin ang calcium sa tamang mga lugar sa inyong katawan tulad ng inyong mga buto at iniiwas ito sa mga maling lugar tulad ng inyong mga ugat, arteries at balat. Dahil kapag naipon ang calcium sa maling mga tissue, nagiging matigas, marupok at mukhang matanda ang mga ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang vitamin K2 ay makakatulong mapabuti ang elastisidad ng balat, bawasan ang hitsura ng mga kulubot, at magtaguyod pa
ng mas makinis at mas batang tekstura. Sinusuportahan din nito ang sirkulasyon na nangangahulugang mas maraming sustansya ang nakakarating sa inyong mga skin cells. Naniniwala pa ang ilang mananaliksik na maaaring pabagalin ng 82 ang panloob na proseso ng pagtanda ng mga tissue. Ngayon, narito po ang problema. Ang vitamin Q2 ay karaniwang matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto, isang Japanese soybean dish na sabihin na lang natin kailangan ng panlasang masanay. Makakakuha rin kayo ng K2 mula sa dairy galing sa bakang kumakain ng damo grass-fed dairy, matitigas na keso, tulad ng Gouda at pula ng itlog, ngunit mahirap makakuha ng sapat mula sa pagkain lamang. Kaya naman maraming kababaihan na higit sa 100 anyos ang gumagamit na ng K2 supplement, lalo na yung anyong MK7 na mas matagal manatili sa katawan. Kung naghahanap kayo ng mas matatag na balat, mas mabuting kalusugan ng buto at pinabuting sirkulasyon, ang K2 ay isa sa pinaka-napapabayaan, ngunit pinakamakapangyarihang bitamina na maaari ninyong inumin. Susunod naman ay isang masiglang maliit na sustansya na may kakaibang pangalan, ngunit malaki ang epekto sa kung gaano kayo kabata. Tingnan, ito po ay tinatawag na astaxanthin. At isa ito sa pinakamakapangyarihang natural na antioxidant sa mundo. Pinoprotektahan ng astaxanthin ang inyong mga selula mula sa pinsalang dulot ng mga free radicals, yung mga hindi matatag na molekula na napag-usapan natin kanina. Para itong bodyguard ng inyong balat, tumutulong na maiwasan ang oxidative stress na nagdudulot ng paglilay dark spots at yung hitsurang pagod at tila papel creepy. Ano ang nagpap-espesyal sa astaxanthin? Ito ay 500 beses na mas malakas kaysa sa vitamin E at 6,000 beses na mas makapangyarihan kaysa sa vitamin C pagdating sa paglaban sa pinsala sa balat. Narito po ang sabi ng siyensya, isang 8 linggong pag-aaral ang natuklasan na ang mga kababaihang uminom ng astaxanthin ay nagkaroon ng makabuluhang pagbawas sa mga pinong linya at age spots, pinabuting hydration ng balat, at mas magandang elastisidad lalo na sa paligid ng mga mata at pisngi. Makakakuha kayo ng astaxanthin mula sa wild-caught na salmon o krill, ngunit ulit kailangan ninyong kumain ng marami para makuha ang dosis na pampabata ng balat. Karamihan sa mga kababaihan ay umiinom ng pang-araw-araw na supplement, karaniwang 4 hanggang 8 mg para makuha ang buong benepisyo. Madalas itong tawaging panloob na sunscreen ng kalikasan dahil pinoprotektahan din nito laban sa pinsala ng UV mula sa loob palabas. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting sunspots, mas kaunting kulubot, at mas malusog at mas makinang na balat. Kaya kung naghahanap kayo ng isang bagay na tutulong sa inyong kumislap, literal ang astaxanthin ay maaaring maging bago ninyong sikretong sandata. At panghuli, pag-usapan natin ang isa na maaaring narinig nyo na pero marahil hindi pa nagagamit sa buong potensyal nito, ang biotin, kilala rin bilang vitamin B7. Ang biotin ay bahagi ng pamilya ng B vitamin at may mahalagang papel sa pag-convert ng pagkain sa enerhiya. Ngunit higit pa riyan, direktang kasangkot ang biotin sa kalusugan ng inyong buhok, balat at kuko. Tinutulungan ng biotin ang inyong katawan na gumawa ng keratin, ang protina na bumubuo
sa inyong buhok at kuko. At habang tayo'y tumatanda, bumabagal ang ating produksyon ng keratin, kaya naman ang buhok ay numinipis, nagiging marupok at walang buhay. Sa ilang clinical studies, ang mga kababaihang uminom ng biotin supplements sa loob ng 90 araw ay nakakita ng kapansin-pansing pagbuti sa lakas at kapal ng buhok at maging sa pagtubo ng bagong buhok sa mga numinipis na bahagi. Nakatulong din ito sa tuyo at nagbabalat na balat at sa mga marurupok na kuko. Makakakuha kayo ng biotin mula sa pagkain tulad ng itlog, almonds, avocado at kamote, ngunit muli bumababa ang absorption habang tayo'y tumatanda. Kaya naman maraming kababaihan na higit sa 50 anyos ang umiinom ng pang-araw-araw na biotin supplement, madalas kasama ng iba pang B vitamins o collagen. Hindi ito mahiwagang tableta, ngunit para sa maraming kababaihan, ito ang nawawalang sangkap, lalo na kung sila'y nakakaranas ng pagkalagas ng buhok, pagkasira ng kuko o mapurol at tuyong balat na hindi kayang ayusin ng anumang moisturizer. Balikan po natin ng mabilis ang 3 sikretong bitamina na makakatulong sa inyong magmukhang mas bata at mas masigla. Vitamin K2, pinapabuti ang elastisidad, sinusuportahan ang sirkulasyon at pinipigilan ang maagang pagtanda. Astaxanthin, nilalabanan ang mga free radicals, nagbibigay ng hydration sa balat at pinoprotektahan laban sa pinsala ng araw. Biotin, pinapalakas ang produksyon ng keratin, pinapatibay ang buhok at kuko at sinusuportahan ang pag-renew ng selula. Ang 3 sustansyang ito ay maaaring wala sa bawat komersyal ng pampaganda, ngunit suportado ito ng siyensya at binabago nila kung paano inaalagaan ng mga nakatatandang kababaihan ang kanilang sarili mula sa loob palabas. At ang pinakamagandang bahagi, ang pagdaragdag sa kanila sa inyong buhay ay simple, abot kaya at natural. Ngayong natuklasan na natin ang kapangyarihan ng 3 sikretong bitamina na ito, vitamin K2, astaxanthin at biotin, maaaring nagtatanong kayo, may iba pa ba akong magagawa para mas maging epektibo sila? Ang sagot po ay oo. Ang mga bitamina ay hindi gumagana ng mag-isa. Isipin nyo sila na parang mga buto. Kung ihuhulog nyo ang buto sa tuyo at mabatong lupa, hindi ito tutubo. Pero kung itatanim nyo ito sa malusog at dinidiligang lupa na may sikat ng araw, doon nyo makikita ang tunay na pagbabago. Kaya pag-usapan natin ang mga sumusuportang gawi na tumutulong sa mga sustansyang ito na gawin ang kanilang trabaho para magmukha kayong pinakamaganda at pinakamasigla. Una, hydration o sapat na tubig. Narinig nyo na po ito dati, pero ang hydration ay talagang napakahalaga para sa kalusugan ng balat. Kung walang sapat na tubig, hindi mananatiling makinis, elastiko o makakapag-detox ng maayos ang inyong mga skin cells. Tumutulong din ang tubig sa inyong katawan na i-absorb at i-circulate ang mga sustansya, kaya yung mga bitaminang iniinom nyo ay talagang nakakarating kung saan sila kailangan. Sikaping uminom ng 6 hanggang 8 baso ng malinis na tubig araw-araw. Kasama na rin po ang mga herbal tea. Pangalawa, sikat ng araw sa umaga. Ang pagbibilad sa araw sa umaga ng 10 hanggang 15 minuto araw-araw ay hindi lang nagpapasigla ng inyong kalooban. Tumutulong ito sa inyong katawan na gumawa ng vitamin D na may papel sa lahat
mula sa pagkumpuni ng balat hanggang sa balanse ng hormone. Sinusuportahan din ng sikat ng araw ang inyong circadian rhythm, ibig sabihin, mas mahimbing ang inyong tulog, mas nakakapagkumpuni ang katawan sa gabi, at gigising kayong may mas maniningning na mga mata at mas malinaw na balat. Pangatlo, masustansyang pagkain. Ang mga bitaminang pinag-usapan natin ay mas epektibo kapag kumakain kayo ng diet na mayaman sa buo at makukulay na pagkain tulad ng mga madahong gulay, berries, matatabang isda at malusog na taba tulad ng avocado at olive oil. Ang mga pagkaing ito ay puno ng cofactors, mga sustansya na tumutulong sa katawan na i-activate at gamitin ang mga bitamina ng mas mahusay. Pang-apat, mahimbing na tulog. Alam niyo po ba na karamihan sa pagkumpuni at regenerasyon ng inyong balat ay nangyayari habang kayo'y natutulog? Sa panahon ng mahimbing na tulog, pinapataas ng inyong katawan ang daloy ng dugo sa balat at gumagawa ng bagong collagen. Ang kakulangan sa tulog ay agad na nakikita sa inyong mukha, mga pangingitim sa ilalim ng mata, mapurol na kulay at pamamaga. Ngunit ang pare-pareho at dekalidad na tulog ay nagpapalakas sa epekto ng bawat supplement na inyong iniinom. Panglima, pagbabawas ng stress. Ang matagalang stress ay nagpapataas ng antas ng cortisol, isang hormone na sumisira sa collagen at nagpapabilis ng pagtanda ng balat. Kahit 1 minuto lang araw-araw ng banayad na paghinga, stretching o panalangin ay maaaring magpababa ng stress hormones at mapalakas ang paraan ng paggamit ng inyong katawan ng mga sustansya para gumaling at bumata. Pang-anim, suporta mula sa labas, topical support. Panghuli, huwag kalimutan ang outside-in na paraan. Ang simple at banayad na skincare routine na may moisturizers, hyaluronic acid o vitamin C serum ay makakatulong sa mga resultang nakukuha ninyo sa loob. Maghanap ng mga produktong walang pabango at dinisenyo para sa mature na balat. Hindi kailangan ng magarbo, basta epektibo. Hindi nyo kailangan ng tubasim hakbang. Kailangan nyo lang maging consistent. Kapag pinagsama nyo ang mga gawin na ito sa tamang mga sustansya, para na ninyong binuksan ang susi sa natural na glow engine ng inyong katawan. Magsisimula kayong gumaan ang pakiramdam, bubuti ang inyong enerhiya, sasalamin sa inyong balat ang pangangalagang ibinibigay nyo rito at mapapansin ito ng mga tao. Dahil hindi ito tungkol sa pagmumukhang 30 ulit. Ito ay tungkol sa pagiging pinakamakinang kumpiyansa at makapangyarihang bersyon ninyo ngayon mismo sa yugto ng buhay kung nasaan kayo. Kaya buuin na po natin ang lahat. Napag-usapan natin kung paano ang pagtanda ay hindi paghina. Ito ay isang transisyon, isang maganda at makapangyarihang yugto ng buhay kung saan kayo ang pipili kung paano nyo aalagaan ang inyong katawan, balat at diwa. Nalaman nyo ang tungkol sa 3 bitamina, K2, astaxanthin at biotin na tahimik ngunit epektibong gumagana mula sa loob palabas, tumutulong na ibalik ang elastisidad, kislap at sigla. At kasing halaga nito, tinalakay natin ang maliliit na pang-araw-araw na gawi na nagpaparami ng mga epektong iyon tulad ng sapat na tubig, sikat ng araw, mahimbing na pahinga at kasiyahan. Hindi ito mga gimmick. Ito'y mga kasangkapan at nasa inyo na kung paano gamitin. Narito po ang pinakagusto kong tandaan ninyo, hindi pa huli ang lahat. Para simulan
ang pag-aalaga sa inyong balat at kaluluwa. Karapatan ninyong gumaan ang pakiramdam kapag tumitingin kayo sa salamin. Karapatan ninyong ipagmalaki ang pangangalagang ibinibigay nyo sa inyong sarili. At kung walang nagsabi sa inyo nito, kamakailan kayo po ay maganda pa rin, hindi dahil hinahabol nyo ang kabataan, kundi dahil sa wakas ay pinararangalan nyo na ang babaeng kayo ngayon. Bilang isang doktor na nakasaksi sa hindi mabilang na individual na naglalakbay sa proseso ng pagtanda, ang pinakamahalaga kong aral sa buhay na maibabahagi ay ito: ang tunay na sigla sa anumang edad ay nagmumula sa maayos na pagsasama ng panloob na nutrisyon at panlabas na pangangalaga na malalim na nakaugat sa pagmamahal sa sarili. Ito ay tungkol sa pakikinig sa inyong katawan, paggalang sa mga pagbabago nito, at aktibong pagsuporta sa mga pangangailangan nito ng may karunungan at kabaitan. Kung ang ating talakayan ngayon ay nagbigay inspirasyon o bagong pananaw sa inyo, lubos ko pong ikagagalak kung bibigyan nyo ito ng thumbs up. Nakakatulong po ito para mas maraming kababaihang tulad ninyo ang makahanap ng ganitong uri ng nakahihikayat at positibong nilalaman tungkol sa pagtanda. At kung hindi pa po isaalang-alang ang pag-subscribe at pag-on ng notifications, dahil bawat linggo ay layunin kong magbahagi ng tunay at praktikal na mga tip para sa self-improvement para sa mga higit sa 100 anyos na nais tumanda ng maayos, makaramdam ng lakas at kumislap mula sa loob palabas. Gusto ko pong marinig ang inyong mga komento sa ibaba. Aling bitamina ang pinaka nasasabik kayong subukan o anong self-care habit ang inyong gagawin ngayong linggo? Suportahan po natin ang isa't isa at pakibahagi po itong impormasyon sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na maaaring makinabang din dito. Dahil ang pagtanda ng maganda at malusog ay isang bagay na karapat-dapat nating lahat gawin ng sama-sama.